Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, sa pananampalataya. Ang puso ko ay puno ng kasiyahan at pasasalamat sa pagkakataong ito na muli nating makakasama sa isang napakahalagang sandali ng aming buhay, ang pagsimula ng bagong araw na puno ng mga pagpapalang inihanda ng aming Panginoong Diyos para sa atin. Sa mga oras na ito ng umaga, habang ang sikat ng araw ay nag-uumpisa pa lamang sumikat sa kalangitan, ang aming mga puso ay nag-aapoy na ng pasasalamat at pagmamahal sa Diyos na walang hanggang nagbibigay sa amin ng mga pagkakataong magbagong simula araw-araw. Napakaganda ng umgang ito dahil ito ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig at awa ng Panginoon sa aming mga buhay. Salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon upang magsimula muli, upang maging mas malapit sa Kanya at upang maging instrumento ng Kanyang kapayapaan at pag-ibig sa mundong ito. Ang araw na ito ay hindi lamang simpleng araw. Ito ay espesyal na regalo mula sa Diyos na puno ng mga posibilidad, mga oportunidad at mga pagpapalang hindi pa natin nakikita. Sa bawat hinga na ginagawa natin ngayong umaga, sa bawat tibok ng aming puso, nakikita natin ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa aming mga buhay. Walang araw na dumaan na hindi tayo binibigyan ng Kanyang mga biyaya, ng Kanyang proteksyon at ng Kanyang gabay. Kaya't sa araw na ito, nais kong pasalamatan ng bawat isa sa inyo na sumama sa amin sa panalangin ito dahil alam ko na ang Diyos ay may espesyal na layunin para sa bawat isa sa atin ngayong araw. Ang aming pagkakaisa sa panalangin ay nagdudulot ng malaking kapangyarihan at alam ko na ang Panginoon ay nakikinig sa aming mga dalangin at handang tumugon sa lahat ng aming mga panalangin na ayon sa Kanyang kalooban. Sa umaga na ito, nais ko kayong bigyakan ng isang napakahalagang tema na magbabago sa inyong pananaw sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. Ang tema natin ngayong umaga ay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na muling ibalik at baguhin ang aming mga buhay. Maraming beses sa aming pagdaan sa buhay, nakaramdam tayo ng pagod, ng pagkawalang pag-asa, ng mga pagkakataong tila hindi natin alam kung saan tayo pupunta o kung ano ang susunod naming gagawin. Ngunit ang magandang balita ay ito: ang aming Diyos ay Diyos ng pagbabago, Diyos ng pagpapanumbalik, at Diyos na may kakayahang gawing bago ang lahat ng lumang bagay sa aming mga buhay. Hindi tayo nakatali sa aming nakaraan, hindi tayo hinuhusgahan batay sa aming mga pagkakamali, at hindi tayo limitado ng aming kasalukuyang kalagayan. Ang Diyos ay may mas malaking plano para sa atin, at sa araw na ito, sisiguraduhin natin na handa tayong tanggapin ang Kanyang mga plano sa aming mga buhay. Ang bersikulo na magiging pundasyon ng aming panalangin ngayong umaga ay matatagpuan sa 2 Corinto 17 na nagsasabing, "Kaya kung sino man ang kay Kristo ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay lumipas na, narito, lahat ay naging bago na." Ang bersikulo na ito ay nagbibigay sa amin ng napakagandang pag-asa at katiyakan na sa pamamagitan ng aming relasyon kay Kristo, lahat ng aming pagkakakulang, lahat ng aming mga kasalanan, lahat ng aming mga pagkakamali ay nagiging bagay ng nakaraan. Hindi tayo kailangang magpatuloy na buhatin ang mga bigat ng aming nakaraan dahil ang Diyos ay nagbigay sa amin ng bagong pagkakakilanlan, bagong pag-asa at bagong kinabukasan. Sa bawat umaga na ginising tayo ng Panginoon, binibigyan tayo niya ng pagkakataong maging bagong tao, magkaroon ng bagong pananaw at magsimula ng mga bagong kabanalan na magdadala sa amin ng mas malapit sa Kanyang puso. Ang bersikulo na ito ay hindi lamang tungkol sa espiritual na pagbabago. Ito rin ay tungkol sa praktikal na pagbabago sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, sa aming mga relasyon, sa aming trabaho, at sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ngayon, nais kong anyayahan kayong lahat na makipagtulungan sa amin sa panalangin ito. Kung kayo ay nasa bahay, sa opisina, sa sasakyan, o saan man kayo naroroon ngayong umaga,
Anyayahan ko kayong isara ang inyong mga mata, ibaba ang inyong mga kamay, at hayaan ninyong ang inyong mga puso ay maging bukas sa pagkilos ng Espiritu Santo sa inyong mga buhay. Walang masyadong maliit o masyadong malaking panalangin para sa aming Panginoong Diyos. Siya ay nagmamalasakit sa bawat detalye ng aming mga buhay, mula sa pinakamaliit na alalahanin hanggang sa pinakamalaking pangarap na nasa aming mga puso. Kaya't hayaan ninyong ang inyong mga puso ay maging totoo sa harap ng Panginoon, at hayaan ninyong ang kanyang kapayapaan ay pumasok sa inyong mga isipan at sa inyong mga damdamin. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi. Ito rin ay tungkol sa pakikinig, sa pagtanggap at sa pagbubukas ng aming mga sarili sa mga paraan na ginagamit ng Diyos upang makipag-usap sa amin. Habang nagsisimula tayong pumasok sa mas malalim na bahagi ng aming panalangin, nais kong ipaalala sa inyong lahat na ang panalangin ay isang pribadong usapan sa pagitan natin at ng Diyos. Ngunit sa parehong oras ay ito rin ay isang komunal na karanasan na nagdudugtong sa amin bilang isang pamilya sa pananampalataya. Ang mga salitang inyong maririnig ay maaaring maging bridge na magdudugtong sa inyong mga puso patungo sa puso ng Diyos. At sana ay sa pamamagitan ng panalangin ito ay makaramdam kayo ng kanyang presensya sa inyong mga buhay sa paraang hindi ninyo pa naranasan dati. Aming mahal na Panginoong Diyos, Ama sa langit na puno ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa umaga na ito ay narito kami sa inyong harapan na may mga pusong puno ng pasasalamat at pagdadakila sa inyong pangalan. Salamat po naming lahat sa bagong araw na ito na binigay ninyo sa amin, hindi dahil sa aming mga gawa o sa aming kabutihan, kundi dahil sa inyong walang hanggang pag-ibig at awa na sumusubaybay sa amin araw-araw. Alam naming hindi namin karapat-dapat ang lahat ng mga biyayang natanggap namin mula sa inyo, ngunit sa inyong kabaitan at sa inyong biyaya, patuloy ninyong binibigyan kami ng mga pagkakataong magbago, lumago at maging mas malapit sa inyo. Salamat po sa air na aming ningang-gininga, sa tubig na aming nainuinom, sa pagkain na nagbibigay sa amin ng lakas, at sa lahat ng basic necessities na hindi namin kailangang mag-alala kung paano makakakuha dahil alam namin na kayo ang nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa mga taong inilagay ninyo sa aming mga buhay, sa mga pamilyang nagmamahal sa amin, sa mga kaibigan na sumusuporta sa amin sa mabuti at masasamang panahon, sa mga co-worker na nakakasama namin sa trabaho, at sa lahat ng mga taong nagiging instrumento ng inyong pag-ibig sa aming mga buhay. Salamat po sa health na binigay ninyo sa amin, sa strength na ramdam namin sa aming mga katawan, sa wisdom na ginagamit namin sa pagdedesisyon, at sa lahat ng spiritual na blessings na patuloy naming natatanggap mula sa inyo. Sa lahat ng mga ito, hindi kami makakagawa ng iba kundi ang magpasalamat ng paulit-ulit at mag-acknowledge na lahat ng mga ito ay galing sa inyong mga kamay na puno ng kabaitan at pagmamahal. Panginoong Diyos, sa umaga na ito, nararamdaman namin ang inyong presensya sa aming mga puso. Hindi ito nakikita ng mata, hindi ito nahahawakan ng kamay, ngunit ramdam namin sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga kaluluwa na kayo ay kasama namin dito. Salamat po na hindi ninyo kami iniwan mag-isa sa mundong ito, na hindi ninyo kami hinayaang malungkot at mag-isa sa aming mga pagdadahilan at challenges. Salamat po na sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo ay patuloy ninyong ginagabayan ang aming mga hakbang, ginagaan ang aming mga pasan, at binibigyan ng pag-asa ang aming mga puso sa mga panahong tila wala na kaming nakikitang solusyon sa aming mga problema. Kayo ang aming tagapagtanggol, ang aming proteksyon, ang aming provider at ang aming counselor na handang makinig sa lahat ng aming mga hinaing at mga pangarap. Sa inyong presensya, nararamdaman namin ang kapayapaan na lampas sa lahat ng pag-unawa ng mundo.
At ito ang nagbibigay sa amin ng lakas na harapin ang anumang dumating na hamon sa araw na ito. Sa araw na ito, Panginoong Diyos, nais naming magsalita tungkol sa isa sa mga pinakamahalagang tema sa inyong salita, ang inyong kakayahang ibalik at baguhin ang aming mga buhay. Maraming oras sa aming journey, nakaramdam kami ng pagkakaputol-putol, ng mga moments na tila hindi namin alam kung sino kami o kung saan kami papunta. May mga panahong naging mahirap para sa amin ang buhay, may mga decisions na ginawa namin na hindi namin proud, may mga relationships na nasira, may mga pangarap na natupad, may mga disappointments na naging dahilan ng aming pagkamalungkot. Ngunit salamat po dahil ang inyong salita ay nagse-assure sa amin na lahat ng mga ito ay hindi wakas ng aming mga kwento. Kayo ay Diyos ng restoration, Diyos ng redemption, at Diyos na may kakayahang gawing maganda ang mga sirang bagay sa aming mga buhay. Sa 2 Corinto 17, sinasabi ninyo sa amin na kung sino man ang kay Kristo ay bagong nilalang na at ang mga dating bagay ay lumipas na. Ang ibig sabihin nito, Panginoon, ay hindi namin kailangan maging prisoner ng aming past. Hindi namin kailangan magpatuloy na mag-blame sa aming mga sarili para sa mga ginawa namin noon. Hindi namin kailangan magstay sa guilt at shame na bumubuhat sa amin pababa. Sa halip, maaari kaming mag-move forward na may confidence na sa pamamagitan ng inyong biyaya ay nagkaroon kami ng fresh start, ng clean slate at ng pagkakataong mag-rewrite ng aming mga istorya ayon sa inyong mga plano para sa amin. Ito ay hindi ordinary na pagbabago. Ito ay supernatural na transformation na nangyayari sa core ng aming being, sa aming identity at sa aming destiny. Salamat po na ang transformation na ito ay hindi dependent sa aming sariling effort o sa aming ability na mag-improve, kundi ito ay purely dahil sa inyong grace at sa work na ginawa ni Jesus sa cross para sa amin. Panginoong Diyos, kilala ninyo ang bawat isa sa amin dito ngayong umaga. Kilala ninyo ang mga struggles na hinaharap namin sa aming personal lives, ang mga fears na natatago sa aming mga puso, ang mga insecurities na nagiging dahilan ng aming pagkaka-worry. May mga isa sa amin dito na nakakaramdam ng stuck sa aming mga work, na tila walang growth na nangyayari at walang direksyon na nakikita para sa aming career. May mga nakakaramdam ng loneliness, na tila walang taong tunay na nakakaintindi sa aming mga damdamin at sa mga pinagdadaanan namin. May mga nakakaramdam ng financial pressure, na tila hindi sapat ang kita namin para sa lahat ng aming mga gastusin at mga responsibilidad. May mga sakit sa katawan, may mga problems sa families, may mga broken relationships, at may mga pangarap na tila ang layo-layo pa ng possibilities na makamtan. Ngunit Panginoong Diyos, dahil alam ninyo ang lahat ng mga ito, alam din namin na kayo ang tanging solusyon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya ngayong umaga, specifically namin hihingin sa inyo na ibalik at baguhin ang mga areas sa aming mga buhay na kailangan ng inyong divine intervention. Una, hihingin namin sa inyo na i-restore ang aming mga pamilya, ang mga relationships na nasira dahil sa mga misunderstanding, ang mga communication gaps na naging dahilan ng away, ang mga hurt feelings na naging barriers sa pagmamahalan. Panginoong Diyos, gusto namin na ang aming mga bahay ay maging reflection ng inyong pag-ibig, na ang aming mga conversations ay maging full ng respect at understanding, at na ang aming mga children ay lumago sa environment na secure at loving. Pangalawa, hihingin namin sa inyo na baguhin ang aming mga hearts para maging mas compassionate, mas patient at mas willing na mag-forgive. Alam namin na maraming beses na nagiging selfish tayo, nagiging judgmental at nagiging unforgiving sa mga taong nakagawa sa amin ng masama. Ngunit gusto namin na maging tulad ni Christ na puno ng love at mercy. Pangatlo, hihingin namin sa inyo na i-transform ang aming mga careers at finances.
Marami sa amin ang nagtatrabaho ng mahirap pero tila hindi nakikita ang fruits ng aming labor. May mga nasa businesses na struggling, may mga unemployed na naghahanap ng work, may mga may work pero hindi satisfied sa compensation o sa working environment. Panginoong Diyos, kayo ang may control sa lahat ng opportunities, sa lahat ng promotions at sa lahat ng business deals. Kaya hihingi namin sa inyo na gumawa ng paraan para sa amin na makakuha ng better opportunities, na mas mataas na income at na mas fulfilling na work na aligned sa inyong mga plano para sa amin. Pang-apat, hihingin namin sa inyo na i-heal ang aming mga katawan. May mga may chronic illness, may mga may mental health issues, may mga may addictions, at may mga may physical limitations na nagiging hindrance sa aming daily functioning. Kayo ang great physician at alam namin na walang sakit na hindi ninyo kayang gamutin kung ito ay ayon sa inyong kalooban. Panglima, hihingin namin sa inyo na mag-restore ng aming spiritual lives. Maraming beses nagiging lukewarm ang aming relationship sa inyo. Nagiging inconsistent ang aming prayer lives. Nagiging irregular ang aming Bible reading at nagiging casual ang aming worship. Gusto namin bumalik sa first love namin kay Jesus, na maging passionate muli sa aming faith at na maging effective witnesses sa mga tao sa paligid namin. Pang-anim, hihingin namin sa inyo na baguhin ang aming mga mindset mula sa scarcity mentality patungo sa abundance mentality, mula sa fear-based thinking patungo sa faith-based approach, mula sa self-defeating thoughts patungo sa victorious declarations. 7, hihingin namin sa inyo na mag-provide ng clarity sa aming mga life direction, sa mga major decisions na kailangan naming gawin, sa mga relationships na kailangan naming i-prioritize, at sa mga dreams na kailangan naming i-pursue. Habang nagpapatuloy tayo sa aming panalangin, nais ko kayong paalalahanan ng mga iba pang bersikulo na nagbibigay sa atin ng assurance tungkol sa restorative power ng Diyos sa aming mga buhay. Sa Joel 2:25, sinasabi ng Panginoon, "At ibabalik ko sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod, ng higad at ng tipaklong, ang aking malaking hukbo na sinugo ko sa inyo." Ang ibig sabihin nito ay kahit na may mga taon tayo na tila naging waste dahil sa mga wrong decisions o dahil sa mga circumstances na hindi namin kontrola, ang Diyos ay may kakayahang ibalik at i-redeem ang lahat ng mga iyon. Hindi tayo late sa aming destiny, hindi namin na-miss ang window of opportunity, at hindi meaningless ang mga pagdurusa na naranasan namin dati. Sa Isaiah 43:19, sinasabi rin ng Panginoon, "Narito gagawin ko ang isang bagong bagay. Ngayon ay sisikla na ito. Hindi ba ninyo makikilala? Oo, gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa tuyo." Ang verse na ito ay nagbibigay sa atin ng hope na ang Diyos ay palaging may mga new things na prepared para sa atin, mga opportunities na hindi pa natin nakikita, mga solutions na hindi pa natin naiisip, at mga breakthroughs na darating sa perfect timing niya. Sa Jeremiah 29:11, sinasabi rin niya, "Sapagkat alam ko ang mga panukala na aking panunukala tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala tungkol sa kapakanan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kapakanan sa inyong huling bahagi." Ito ay guarantee na ang lahat ng mga nangyayari sa aming mga buhay, kahit na hindi namin maintindihan, ay bahagi ng mas malaking plan ng Diyos na magbubunga ng good sa aming mga buhay. Sa Romans 8:28, sinasabi ni Apostol Pablo, "At alam namin na ang lahat ng mga bagay ay magkakasamang gumagawa para sa ikabubuti ng mga umuibig sa Diyos, sa mga tinawagang ayon sa kanyang layunin." Ito ay assurance na walang nangyayari sa aming mga buhay na hindi ginagamit ng Diyos para sa aming kapakanan. Ang mga disappointments, ang mga failures, ang mga rejections, at ang lahat ng mga negative experiences ay ginagawa ng Diyos into stepping stones para sa mas magandang future na nakahanda niya para sa amin.
Sa 2 Corinthians 3:18, sinasabi rin, ngunit tayong lahat sa may bukas na mukha na tumitingin sa kaluwalhatian ng Panginoon na gaya ng sa salamin, ay binabago mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian na gaya ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Ito ay nagpapakita na ang transformation na ginagawa ng Diyos sa aming mga buhay ay hindi one-time event, kundi ongoing process na patuloy kaming ginagawang mas tulad kay Christ. Sa umaga na ito, Panginoong Diyos, nagko-commit kami sa inyo na handa kaming sumabay sa process ng transformation na gusto ninyong mangyari sa aming mga buhay. Handa kaming mag-surrender ng aming old ways, ng aming old habits, ng aming old thinking patterns na naging hindrance sa spiritual growth namin. Handa kaming mag-cooperate sa inyo sa proseso ng sanctification, na mag-obey sa inyong word, na mag-submit sa authority ng Espiritu Santo, at na mag-align ng aming mga deseo sa inyong mga plano. Alam namin na hindi magiging madali. Alam namin na may mga challenges na dadaan, ngunit confident kami na kayo ang magtutuloy ng good work na sinimulan ninyo sa aming mga buhay. Salamat po na hindi kami kailangan mag-worry tungkol sa outcome dahil kayo ang in charge ng buong process at ang aming responsibility lang ay mag-trust at mag-obey. Ngayong pumasok tayo sa mas specific na intercessory prayers, nais ko muna kayong paalalahanan na ang intercessory prayer ay isa sa mga pinakamahalagang aspects ng aming spiritual life. Hindi lang tayo nanalangin para sa aming sariling mga pangangailangan, kundi nanalangin din tayo para sa mga taong mahal namin at para sa mga sitwasyong nakikita namin na kailangan ng divine intervention. Ang ganitong uri ng panalangin ay nagpapakita ng maturity ng aming faith at ng aming concern para sa welfare ng iba. Panginoong Diyos, una sa lahat ay gusto naming iangat sa inyo ang aming mga pamilya. Para sa mga asawa dito, hihingin namin sa inyo na palakasin ang relationship nila, na mas maging understanding sila sa isa't isa, na mas maging patient sa mga flaws ng isa't isa, at na mas maging united sa mga decisions na gagawin nila para sa pamilya. May mga couples dito na dumaan sa rough patches, may mga hindi pagkakaunawaan, may mga financial stress na nagiging dahilan ng tension sa relationship. Panginoong Diyos, hihingin namin sa inyo na healing para sa mga relasyong ito, na ma-restore ang trust na nawala, na ma-rebuild ang communication na nasira, at na maging mas matatag pa ang love nila sa isa't isa. Para sa mga single dito na naghahanap ng life partner, hihingin namin sa inyo na dalhin sa kanila ang tamang person sa tamang timing, na hindi sila ma-pressure ng society na mag-settle sa wrong person, at na ma-prepare din ninyo sila personally para sa married life. Para sa mga parents dito, hihingin namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng wisdom sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Sa panahong ito na ang world ay puno ng distractions, ng negative influences, at ng values na contradictory sa Christian faith, kailangan ng mga parents ng extra grace at wisdom para mag-guide nila ng tama ang kanilang mga children. Hihingin namin sa inyo na protektahan ninyo ang mga bata sa lahat ng dangers na physical, emotional, mental, at spiritual. Hihingin namin din sa inyo na ang mga children ay lumago na may fear of the Lord, na may respectful attitude sa mga parents, at na maging successful sa lahat ng endeavors nila pero hindi makalimot ang inyo. Para sa mga teenagers dito, hihingi namin sa inyo ng wisdom para makagawa sila ng tamang decisions, na hindi sila ma-influence ng peer pressure, at na manatili silang pure at focused sa mga goals nila sa buhay. Para sa mga parents na may adult children na, hihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng tamang balance between being caring parents at being respectful ng independence ng kanilang mga anak. May mga parents dito na nagiging overprotective. May mga naman na nagiging too hands-off. Ihingi namin sa inyo ng wisdom para sa kanila na malaman kung kailan kailangan mag-advise,
kung kailan kailangan mag-step back at kung paano nila mai-maintain ang close relationship sa mga anak nila habang ginagrespeto nila ang adult status nito. O para sa mga may elderly parents, hihingi namin sa inyo ng strength at patience para ma-take care nila ng maayos ang mga matatanda, na hindi sila maging burden sa isa't isa at na maging blessing pa din ang presence ng mga senior citizens sa families. Panginoong Diyos, hihingi din namin sa inyo ng physical healing para sa lahat ng may mga health challenges dito. May mga may diabetes, hypertension, heart problems, cancer, at iba pang chronic illnesses. May mga may back pains, joint pains, headaches, at iba pang physical discomforts na nakakaapekto sa daily functioning nila. Kayo po ang great physician na may power na mag-heal ng lahat ng uri ng sakit. Hihingi namin sa inyo na gumawa ng miracles sa mga katawan ng mga taong ito, na inormalize ninyo ang kanilang blood pressure, blood sugar, cholesterol levels at lahat ng laboratory results na out of range. Hihingi namin sa inyo na i-dissolve ang mga lumps, tumors, cysts at lahat ng abnormal growths sa kanilang mga katawan. Para sa mga may mental health issues tulad ng depression, anxiety, bipolar disorder at iba pa, hihingi namin sa inyo ng healing para sa kanilang minds at emotions, na bigyan ninyo sila ng peace of mind, ng hope at ng proper support system na makakatulong sa kanila na ma-manage ang kondisyon nila. Para sa mga may addictions dito, addiction sa alcohol, drugs, gambling, pornography, social media, shopping at iba pang harmful habits, hihingi namin sa inyo ng supernatural deliverance. Alam namin na ang mga ganitong addictions ay hindi lang physical problem, kundi spiritual battle din. Hihingi namin sa inyo na sirain ang chains ng bondage na nakatali sa mga taong ito. Nabigyan ninyo sila ng willpower na mag-resist sa temptations at na isurround ninyo sila ng mga taong makakasuporta sa kanilang recovery journey. Hihingi din namin sa inyo ng healing para sa mga families na na-affected ng mga addictions na ito, na ma-rebuild ang trust, na ma-heal ang mga emotional wounds, at na maging whole muli ang mga pamilyang ito. Panginoong Diyos, para sa mga may financial struggles dito, hihingi namin sa inyo ng breakthrough sa kanilang economic situation. May mga nag-struggle sa utang, may mga walang work, may mga may business na struggling, may mga may work pero hindi enough ang sahod para sa lahat ng gastusin. Hihingi namin sa inyo na gumawa ng paraan para sa mga taong ito, na magbukas ang opportunities para sa better employment, na mag-succeed ang mga business ventures nila, na makakuha sila ng additional sources of income at na maging wise sila sa pag-manage ng finances. Hihingi din namin sa inyo na protektahan sila sa mga scams, sa mga bad investments, at sa mga financial decisions na magdudulot ng problems sa future. Para sa mga estudyante dito, hihingi namin sa inyo ng success sa kanilang studies. May mga nag-take ng board exams, may mga nag-defend ng thesis, may mga nag-a-apply sa scholarship, at may mga naghahanda para sa entrance exams. Hihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng sharp memory, ng clear understanding, ng wisdom na makasagot ng tama sa mga tanong at ng confidence na makapag-perform ng maayos sa lahat ng academic requirements nila. Para sa mga teachers at professors dito, hihingi namin sa inyo na gawing effective silang educators, na maging inspiration sila sa kanilang mga estudyante at na maging instrument sila ng positive change sa education system. Panginoong Diyos, hihingi din namin sa inyo ng peace at progress para sa aming bansa. Maraming mga issues ngayon sa society, so corruption, crime, poverty, unemployment, at iba pang social problems. Hihingi namin sa inyo na bigyan ninyo ng wisdom ang mga leaders namin mula sa local level hanggang national level, na gawing priority nila ang welfare ng people, na maging transparent sila sa kanilang mga actions at na maging accountable sila sa mga positions na binigay sa kanila. Hihingi namin sa inyo na protektahan ang mga law enforcement officers, military personnel,
healthcare workers at lahat ng mga frontliners na nag-risk ng kanilang mga buhay para sa service sa bayan. Hihingi din namin sa inyo ng safety sa mga public places, sa mga schools, sa mga hospitals, at sa lahat ng mga lugar na ginagamit ng common people. Para sa church at sa Christian community, hihingi namin sa inyo na palakasin ang unity among believers, na maging effective ang ministries sa pag-spread ng gospel, at na maging authentic witnesses ang mga Christians sa kanilang daily lives. May mga churches na may internal conflicts, may mga ministries na kulang sa resources, at may mga believers na lukewarm sa faith. Hihingi namin sa inyo ng revival sa church, ng renewal ng passion para sa evangelism, at ng deeper commitment sa discipleship. Hihingi din namin sa inyo na protektahan ang religious freedom, na hindi ma-persecute ang mga Christians dahil sa kanilang beliefs, at na patuloy na maging light ang church sa dark world na ito. Para sa mga hindi pa nakakilala kay Jesus, hihingi namin sa inyo na gumawa ng paraan para marinig nila ang gospel message. May mga families namin, friends, co-workers, neighbors na hindi pa Christians. Hihingi namin sa inyo na isoften ang kanilang mga puso, na gawing receptive sila sa truth, na dalhin sa kanilang lives ang mga Christian witnesses na magiging instrument ng pagbabago sa kanila. Hihingi din namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng courage at wisdom na mag-share ng faith namin sa natural at non-threatening na way, na maging effective ambassadors namin para kay Christ. Panginoong Diyos, hihingi din namin sa inyo ng special blessing para sa community na ito na nakikinig sa panalangin ito ngayong umaga. Salamat po sa opportunity na ito na magkakaisa tayo sa prayer, at hihingi namin sa inyo na patuloy ninyong gabayan ang bawat isa sa amin sa aming spiritual journey. Hihingi namin sa inyo na magkaroon kami ng consistent prayer life, regular Bible study, active participation sa church activities, at genuine concern para sa spiritual welfare ng isa't isa. Salamat din po sa technology na naging instrument para magkakakonect tayo kahit physically malayo-layo tayo sa isa't isa. Habang nagpatuloy tayo sa aming panalangin, nais kong mag-focus tayo ngayon sa practical na aspects ng aming daily living, specifically sa area ng provision at trabaho. Alam namin, Panginoong Diyos, na kayo ang ultimate provider ng lahat ng aming mga pangangailangan. Sa Matthew 6:26, sinabi ni Jesus, "Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nangamamatay, ni nagaani, ni nangumuha ng mga bagay sa mga kamalig. Gayon may pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi baga kayo'y higit na mahalaga kaysa mga yaon?" Ang verse na ito ay nagiging constant reminder sa amin na kung pinakakain ninyo ang mga ibon na hindi nag-work, ano pa kaming mga tao na ginawa ninyo according sa inyong image at likeness. Ngunit Panginoong Diyos, alam din namin na kahit provider kayo, kailangan din namin magtrabaho at maging responsible sa aming mga obligations. Sa 2 Thessalonians 3:10, sinasabi ni Apostol Pablo, "Sapagkat nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang aming iniutos sa inyo, na kung ang sinuman ay ayaw magtrabaho, ay huwag din siyang kumain." Ito ay nagpapakita na may balance between trusting sa inyong provision at being diligent sa aming work. Kaya sa umaga na ito, hihingi namin sa inyo ng blessing sa both aspects na ito, sa aming dependence sa inyo bilang provider at sa aming faithfulness bilang workers. Para sa mga may trabaho dito ngayong umaga, hihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng satisfaction at fulfillment sa kanilang work. May mga nandito na feeling stuck sa current job nila, na hindi na motivated na pumasok, na nag-experience ng burnout, o na may conflicts sa mga kasama sa office. Hihingi namin sa inyo na baguhin ang situation na ito, either sa pamamagitan ng pagbabago ng environment nila or sa pamamagitan ng new opportunities na mas suitable sa kanilang skills at interests. Hihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng wisdom
sa pakikipag-deal sa difficult bosses, challenging clients, unreasonable deadlines, at lahat ng work-related stress na nakakaapekto sa kanilang peace of mind. Hihingi din namin sa inyo na protektahan sila sa workplace politics, sa unfair treatment, at sa lahat ng forms ng discrimination na maaari nilang ma-experience. Para sa mga business owners dito, hihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng wisdom sa business decisions, sa hiring ng tamang employees, sa pricing ng products or services, at sa lahat ng strategic choices na magdedetermine sa success ng business nila. May mga small business owners dito na struggling financially, na nahihirapang makabayad sa rent, sa utilities, sa suppliers at sa employees. Hihingi namin sa inyo na magbigay ng breakthrough sa kanilang business operations, na daghan ng customers, na tumaas ang sales at na maging profitable ang ventures nila. Hihingi din namin sa inyo na protektahan sila sa competition na unfair, sa economic downturns na hindi nila kontrola, at sa lahat ng external factors na pwedeng maging threat sa sustainability ng business nila. Para sa mga unemployed na naghahanap ng work, hihingi namin sa inyo na gumawa ng perfect opportunities para sa kanila. Alam namin na ang job hunting process ay nakakapagod, ang pagsisend ng resume, ang pag-attend ng interviews, ang paghihintay ng feedback at minsan ang pag-receive ng rejection. Ngunit Panginoong Diyos, alam namin na may perfect timing kayo para sa lahat at na may specific work na inihahanda ninyo para sa bawat isa sa mga taong ito. Hihingi namin sa inyo na i-align ang skills nila sa available positions, na bigyan ninyo sila ng confidence sa mga interviews, na mag-stand out ang applications nila sa midst ng maraming applicants, at na makakuha sila ng job offers na mas maganda pa sa ine-expect nila. Hihingi din namin sa inyo na habang naghihintay sila, masustain ninyo ang financial needs nila through other means, na hindi sila ma-discourage at na gamitin ninyo ang waiting period na ito to develop new skills or to strengthen their relationship with you. Panginoong Diyos, para sa financial provisions namin, specific na hihingi namin sa inyo na ma-meet ang lahat ng basic needs namin. Hihingi namin sa inyo ng sufficient food para sa aming mga pamilya, hindi lang nakakabusog, kundi nutritious din na mag-contribute sa good health namin. Hihingi namin sa inyo ng decent housing na safe, comfortable at conducive for family bonding at spiritual growth. Hihingi namin sa inyo ng reliable transportation na makakatulong sa amin na ma-accomplish ang daily tasks namin at na maka-attend sa church services at fellowship activities. Hihingi namin sa inyo ng appropriate clothing na suitable sa climate, sa work requirements, at sa social occasions na kailangan naming atendan. Para sa educational expenses ng mga anak namin, hihingi namin sa inyo na gumawa ng paraan para ma-afford namin ang quality education para sa kanila. May mga parents dito na nag-struggle sa tuition fees, sa school supplies, sa uniform, sa project materials, at sa lahat ng school-related expenses. Hihingi namin sa inyo na either itaas ninyo ang income nila or magbigay ng scholarships, grants, educational loans na manageable o iba pang financial assistance para masustain ang education ng mga bata. Hihingi din namin sa inyo na ang investment namin sa education ay magbunga ng good returns in the future, na maging successful ang mga anak namin, na makakuha sila ng good jobs at na maging blessings din sila sa iba. Para sa healthcare expenses, hihingi namin sa inyo na una sa lahat ay maging healthy kami para hindi na kailangan ng expensive treatments. Pero kung magkakasakit, hihingi namin sa inyo na ma-afford namin ang medications, laboratory tests, doctor's consultations, hospitalization kung kailangan, at lahat ng medical interventions na required para sa healing. Hihingi din namin sa inyo na magkaroon ng good health insurance coverage, na makakuha ng discounts sa mga healthcare providers at na hindi maging financial burden sa families ang medical expenses. Panginoong Diyos, hihingi din namin sa inyo ng wisdom sa financial management.
Marami sa amin ang may sufficient income pero hindi properly manage ang pera, kaya hindi pa din sapat para sa lahat ng needs. Hihingi namin sa inyo na turuan namin kung paano mag-budget ng maayos, kung paano mag-prioritize ng expenses, kung paano mag-save para sa future needs, at kung paano mag-invest para sa long-term security. Hihingi din namin sa inyo na protektahan kami sa impulse buying, sa unnecessary expenses, sa mga temptation na mag-splurge sa mga bagay na hindi naman essential, at sa lahat ng financial habits na nakakasama sa economic stability namin. Para sa mga may utang, hihingi namin sa inyo na gumawa ng paraan para ma-pay off nila lahat ng obligations nila. May credit card debts, personal loans, housing loans, educational loans, at iba pang financial obligations na nagiging source ng stress. Hihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng extra income, ng opportunities na kumita ng additional money, ng favorable terms para sa debt restructuring kung applicable, at ng discipline na hindi na mag-incur ng new debts habang binabayad pa ang existing ones. Hihingi din namin sa inyo na protektahan sila sa collection agencies na abusive, sa legal cases na pwedeng ma-file against them, at sa lahat ng consequences ng financial difficulties. Sa mga aspeto naman ng aming mga buhay na higit pa sa material na pangangailangan, ngayong lumipas na tayo sa practical concerns, nais naming mag-focus sa mga declarative prayers na magpapatibay sa aming pananampalataya at magbubukas ng aming mga puso sa mga spiritual na katotohanan. Ang declaration ay hindi lamang pagsasabi. Ito ay paglalabas ng faith na may kapangyarihan, pagkilala sa mga truth na nakatago sa salita ng Diyos, at pagtanggap sa mga identity at blessing na inihanda na ng Panginoon para sa atin. Sa umaga na ito, magde-declare tayo ng mga truth na magta-transform sa aming pananaw at magbibigay sa amin ng spiritual strength para harapin ang araw na ito na may confidence at pag-asa. Panginoong Diyos, sa araw na ito nagde-declare kami na kami ay mga anak ninyo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hindi kami mga orphan sa mundong ito, hindi kami nag-iisa sa aming mga pagdadaanan, at hindi kami walang pag-asa sa aming mga kinabukasan. Sa John 1:12 nakasulat na, ngunit sa lahat ng tumanggap sa Kaniya, sa kanila'y binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay sa mga nanampalataya sa Kaniyang pangalan. Dahil sa verse na ito, declared namin na kami ay may full rights at privileges bilang mga anak ng hari ng mga hari. May access kami sa inyong throne room, may karapatan kaming lumapit sa inyo na may confidence, at may assurance kami na pakikinggan ninyo ang aming mga panalangin dahil hindi kami strangers sa inyo, kundi mga family members ng Heavenly Kingdom. Sa araw na ito, nagde-declare din kami na kami ay more than conquerors sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa Romans 8:37, nakasulat na sa lahat ng mga bagay na ito, higit tayong nananalo sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Hindi namin kailangan matakot sa mga challenges na haharapin namin ngayong araw dahil alam namin na ang victory ay sa amin na. Hindi dahil sa sariling strength namin o sa sariling wisdom namin, kundi dahil si Jesus ay nandoon kasama namin sa bawat battle na lalaban namin. Ang mga obstacles na makikita namin ay hindi dapat maging source ng discouragement, kundi opportunities para makita namin ang power ng Diyos na gumagawa sa aming mga buhay. Nagde-declare kami sa araw na ito na kami ay blessed to be a blessing. Sa Genesis 12:2, sinabi ng Diyos kay Abraham, at gagawin kitang malaking bansa at pagpapalain kita at padakiilahin ko ang inyong pangalan at ikaw ay magiging blessing. Na ang pattern na ito ay applicable din sa aming mga buhay. Hindi lang kami binless ng Diyos para sa personal satisfaction namin, kundi para maging instruments din namin ng blessing sa mga taong nasa paligid namin. Nagde-declare kami na ang lahat ng success na matanggap namin, ang lahat ng breakthrough na ma-experience namin, at ang lahat ng biyayang darating sa amin ay gagamitin namin din to bless others, to help those in need.
at to advance ang kingdom ng Diyos sa earth. Sa Deuteronomy 28:13, nakasulat na, "At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging nasa itaas lamang at hindi sa ilalim. Kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang ganapin at gawin." Sa verse na ito, nagde-declare kami na hindi kami designed ng Diyos na maging followers lang sa buhay, kundi leaders sa respective fields namin. Hindi kami victim ng circumstances, kundi victors na may authority at influence na pwede naming gamitin para sa mga positive changes. Nagde-declare kami na kami ay nasa head at hindi sa tail, meaning kami ay nangunguna sa innovations, sa solutions, sa positive developments sa communities namin at sa workplace namin. Sa Isaiah 54:17, nakasulat na, "Walang sandata na lalabaning laban sa iyo ay gigiginhawa, at lahat ng dilang babangon laban sa iyo sa paghatol ay inyong hahatulan." Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Sa verse na ito, nagde-declare kami ng protection sa lahat ng attacks na pwedeng dumating sa amin ngayong araw. Physical attacks, verbal attacks, emotional attacks, spiritual attacks, financial attacks, at lahat ng iba pang forms ng opposition na pwedeng harapin namin. Declared namin na walang weapon na ma-form against us ang magsisucceed dahil ang Diyos mismo ang aming protector. Sa Philippians 4:13, sinabi ni Apostol Pablo, "Lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin." Sa verse na ito, nagde-declare kami na walang imposible sa aming mga buhay kung nakasama namin si Jesus. Ang mga goals na tila ang hirap makamtan, ang mga dreams na tila ang layo pa, ang mga skills na tila hindi pa namin na-develop, lahat ng mga ito ay achievable dahil ang strength at wisdom ay mula sa Diyos. Hindi kami limited ng aming current abilities o ng aming past experiences. Sa bawat araw, nag-renew ang strength namin, at sa bawat challenge, lumalaki ang faith namin. Sa Psalm 23:1, sinabi ni King David, "Ang Panginoon ang aking pastor, walang makakakultang sa akin." Sa verse na ito, nagde-declare kami na ang lahat ng aming mga pangangailangan ay provided ng Diyos. Hindi namin kailangan mag-worry tungkol sa future dahil ang Diyos na nag-provide sa amin kahapon at ngayon ay magpo-provide din sa amin bukas. Hindi kami mauubusan ng resources, hindi kami magiging insufficient sa mga responsibilidad namin, at hindi kami mabibigo sa mga commitment na ginawa namin dahil ang Diyos ang aming source ng everything. Sa 2 Corinthians 9:8, nakasulat na, "At ang Diyos ay makapagbibigay ng saganang biyaya sa inyo, upang kayo'y magkaroon palagi ng kasapatan sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon kayo ng kalabisan sa bawat mabuting gawa." Sa verse na ito, nagde-declare kami na hindi lang sufficient ang ibibigay ng Diyos sa amin, kundi abundant pa. May surplus kami na pwede namin i-share sa iba. May extra energy na pwede namin gamitin para sa ministry. May additional resources na pwede namin i-invest sa kingdom work. At may overflow na magiging testimony sa mga taong hindi pa nakakakilala sa goodness ng Diyos. Sa Jeremiah 1:12, sinabi ng Panginoon, "Mabuti ang inyong nakita, sapagkat ako'y nagigisinay tungkol sa aking salita upang gawin ko." Sa verse na ito, nagde-declare kami na ang lahat ng promises ng Diyos sa aming mga buhay ay matutupadan. Hindi lang mga wishful thinking ang mga to, kundi concrete commitments ng Diyos na hindi niya iiwan, na hindi matuparan. Ang timing ay sa Kanya, ang paraan ay sa Kanya, ngunit ang fulfillment ay sigurado dahil faithful ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga salita. Sa araw na ito, nagde-declare din kami na kami ay loved, valuable at significant sa paningin ng Diyos. Maraming beses kasi nakakalimutan namin ang worth namin dahil sa mga negative feedback na natatanggap namin mula sa mundo, sa mga failures na na-experience namin.
o sa mga mistakes na ginawa namin sa nakaraan. Ngunit ang truth ay hindi tayo na measure ng Diyos base sa performance natin, kundi base sa pag-ibig niya sa atin. Sa 1 John 3:1, nakasulat na, "Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos." Ang love na ito ay unconditional, unchanging at undeserved, pero totoo at available sa lahat ng aming mga araw. Habang nalapit na tayo sa pagtatapos ng aming mahabang panalangin ngayong umaga, nais kong mag-focus tayo sa final part na nagiging crucial sa success ng aming spiritual day, ang consecration ng mga oras na darating at ang commitment natin sa Panginoon na gagawin natin ang makakaya natin para maging aligned sa Kanyang will sa bawat decisions na gagawin namin, sa bawat words na sasabihin namin at sa bawat actions na gagawin namin sa araw na ito. Ang consecration ay hindi lang pagsasabi na dedicated tayo sa Diyos, kundi actual na pagtubay ng aming lifestyle sa mga principles na natutunan namin sa Kanyang Word. Panginoong Diyos, sa mga oras na darating sa araw na ito, specific na inisurrender namin sa inyo ang aming mga schedule, ang aming mga plans, at ang aming mga activities. Alam namin na marami kaming nakaprogram na gagawin. May mga meetings na a-attendan, may mga tasks na dapat tapusin sa trabaho, may mga errands na kailangan gawin, may mga appointments na dapat i-honor, at may mga personal na mga bagay na gusto namin ma-accomplish. Ngunit sa lahat ng mga ito, gusto namin na ang priority namin ay mag-please sa inyo at mag-contribute sa advancement ng inyong kingdom. Kaya hihingi namin sa inyo na kung may plans kaming hindi aligned sa inyong will, ay gawing clear sa amin at bigyan namin ng courage na i-adjust ang mga ito. Kung may opportunities na darating na hindi namin expected, pero part ng inyong divine appointments para sa amin, ay gawing receptive kami sa mga ito at huwag naming palampasin dahil sa attachment namin sa original plans namin. Hihingi namin sa inyo na sa lahat ng conversations na makakausap namin ngayong araw, ay maging vessels kami ng inyong love, wisdom at encouragement. May mga makakasalamuha namin na struggling sa personal issues. May mga co-workers na stressed sa work demands, may mga family members na kailangan ng emotional support, at may mga strangers na kakausapin namin na hindi namin alam na naghahanap ng hope at direction sa buhay. Hihingi namin sa inyo na bigyan namin ng sensitivity para ma-recognize namin ang mga opportunities na ito na maging blessing sa iba, at nabigyan namin din ng appropriate words at actions na magiging encouraging sa kanila. Huwag naming hayaang maging self-centered ang mga usapan namin, kundi laging may concern para sa welfare ng mga kausap namin. Sa workplace o sa business endeavors namin ngayong araw, hihingi namin sa inyo na maging excellent kami sa lahat ng ginagawa namin. Hindi para sa sariling glory namin, kundi para ma-honor ang pangalan ninyo sa pamamagitan ng quality of work na ginagawa namin. Sa Colossians 3:23 nakatago na lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Gusto namin na ang attitude namin sa work ay maging testimony ng difference na ginagawa ng Christian faith sa buhay ng isang tao. Hihingi namin sa inyo na maging productive kami, na ma-meet namin ang mga deadlines, na ma-exceed namin ang expectations, at na maging team players na nag-contribute positively sa workplace culture. Sa financial transactions na gagawin namin ngayong araw, hihingi namin sa inyo na maging wise kami sa pagde-decide kung ano ang bibilhin, kung magkano ang gugugulin, at kung saan kami mag-i-invest ng pera namin. Protektahan namin sa mga impulse purchases, sa mga scams, sa mga bad deals, at sa lahat ng financial decisions na magdudulot ng regret sa future. Kung may opportunities na magbigay sa mga nangangailangan, bigyan namin ng generous heart at ng discernment na malaman kung saan namin dapat i-channel ang financial help namin para ma-maximize ang positive impact nito.
Para sa health namin ngayong araw, hihingi namin sa inyo na protektahan ang aming mga katawan sa lahat ng sakit, accidents at injuries. Bigyan namin ng energy na kailangan namin para ma-accomplish ang lahat ng tasks namin, ng alertness para ma-avoid ang mga dangerous situations, at ng self-control para sa mga health choices na gagawin namin, sa pagkain na kakainin namin, sa amount ng rest na kukunin namin, at sa physical activities na gagawin namin. Kung may mga health decisions na kailangan namin gawin ngayong araw tulad ng pag-take ng medications, pag-schedule ng doctor's appointments o pagsisimula ng exercise routine, bigyan namin ng motivation at discipline na gawin ang mga ito consistently. Sa mga relasyon namin sa mga family members, friends at colleagues ngayong araw, hihingi namin sa inyo na maging patient kami, understanding at loving. May mga araw na nagiging irritable tayo, nagiging judgmental o nagiging insensitive sa feelings ng iba. Ngunit gusto namin na sa araw na ito ay maging reflection kami ng inyong character, slow to anger, quick to forgive, at laging ready na mag-extend ng grace sa mga nakakasama namin. Kung may conflicts na ma-encounter namin, bigyan namin ng wisdom na ma-resolve ang mga ito sa peaceful at constructive na paraan. Kung may opportunities na mag-reconcile sa mga taong may hindi pagkakaunawaan namin, bigyan namin ng courage at humility na gumawa ng first step. Panginoong Diyos, kung may mga spiritual challenges na dadaan ngayong araw, temptations, doubts, negative thoughts o spiritual attacks, ay hingi namin sa inyo na bigyan namin ng spiritual strength na ma-overcome ang lahat ng mga ito. Sa Ephesians chapter 6:11, sinasabi na magsuot tayo ng full armor ng Diyos para ma-withstand ang schemes ng enemy. Kaya hihingi namin sa inyo na i-equip namin ng belt of truth para hindi kami malito sa mga lies, ng breastplate of righteousness para protektahan ang aming mga puso, ng shoes of peace para maging peacemakers sa lahat ng sitwasyon, ng shield of faith para ma-block ang mga fiery darts ng enemy, ng helmet of salvation para protektahan ang aming mga minds, at ng sword of the Spirit para ma-defeat ang mga spiritual forces na kumukontra sa amin. Sa araw na ito, nag-commit din kami sa inyo na gagawin namin ang makakaya namin para ma-maintain ang close relationship namin sa inyo. Hindi namin hahayaang magpas ang araw na ito na hindi namin kausap ang Diyos, hindi namin babasahin ang salita ninyo, o hindi namin ma-acknowledge ang inyong presence sa aming mga buhay. Committed kami na kahit busy kami, gagawin namin paraan na mag-set aside ng time para sa quiet moments sa inyo, para sa thanksgiving prayers at para sa listening sa inyong voice sa aming mga puso. Committed din kami na maging witnesses namin kay Christ sa natural na paraan, hindi forced o scripted, kundi authentic na expression ng joy at peace na natatanggap namin mula sa relationship namin sa inyo. Sa araw na ito, nag-commit din kami na maging good stewards ng lahat ng blessings na natanggap namin mula sa inyo. Ang time, talents, treasures, relationships, opportunities, at lahat ng resources na available sa amin ay hindi namin ito i-assume na purely for personal enjoyment namin, kundi for purposes na aligned sa inyong kingdom. Committed kami na i-use ang mga gifts na binigay ninyo sa amin para sa service sa iba, para sa building up ng church, para sa advancement ng gospel, at para sa mga positive contributions sa society namin. Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng panalangin ito, inihahandog namin sa inyo ang renewed commitment na maging faithful sa lahat ng responsibilities namin, bilang mga anak sa mga parents, bilang mga parents sa mga children, bilang mga asawa sa spouse, bilang mga employees sa mga employers, bilang mga citizens sa bansa, bilang mga members ng church, at higit sa lahat, bilang mga followers ni Jesus Christ. Alam namin na hindi aming perfect. Alam namin na may mga areas pa sa aming mga buhay na kailangan ng improvement. Ngunit committed kami na patuloy na mag-grow, mag-learn, at maging mas tulad ni Christ sa bawat araw na dumaan.
Salamat po sa araw na ito na binigay ninyo sa amin. Salamat sa opportunity na ito na mag-start ng fresh, na mag-try again sa mga areas na na-fail namin kahapon at na ma-experience ang mga bagong mercies na ready ninyong ibigay sa amin. Salamat po sa hope na nasa mga puso namin ngayong umaga, sa excitement na ramdam namin para sa mga possibilities na darating, at sa peace na nakukuha namin sa knowledge na kayo ang in control ng lahat ng circumstances sa aming mga buhay. Salamat po sa love na continuous ninyo kaming binibigay, unconditional, unfailing at unlimited. Sa pangalan ni Jesus Christ, aming Panginoong tagapagligtas, hinihiling namin ang lahat ng mga ito. Amen. Sa mga kapatid na nakinig sa panalangin ito ngayong umaga, nais kong anyayahan kayong mag-share sa comment section ng mga specific na prayer requests na nasa mga puso ninyo. Ang community na ito ay hindi lang place para mag-listen, kundi place din para mag-support sa isa't isa sa panalangin. Walang masyadong personal o masyadong simple na prayer request. Lahat ay important sa paningin ng Panginoon at lahat ay karapat-dapat ng attention ng mga believers na ready mag-intercede. Mag-comment kayo ng mga situations na kailangan ninyo ng prayer cover at magiging part ako ng mga makaka-pray para sa inyo sa mga susunod na araw. Para sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel na ito, nais kong anyayahan kayong i-click ang subscribe button at i-turn on ang notification bell para sa mga upcoming prayer sessions at Bible studies na isi-share namin dito. Ang ministry na ito ay committed na magbigay ng consistent spiritual content na makakatulong sa inyong spiritual growth, at ang support ninyo through subscription ay malaking encouragement para sa amin na magpatuloy sa mission na ito na mag-reach out sa mas maraming tao. Through digital platform, ang panalangin ay hindi natatapos dito sa video na ito. Ito ay continuing conversation ninyo sa Panginoon na dapat mag-extend throughout the day at throughout your lives. Sana ang mga words na narinig ninyo ngayong umaga ay naging catalyst para sa mas deeper at mas personal na relationship ninyo sa Diyos. Sana ang mga themes na na-touch natin ngayong umaga, restoration, transformation, provision, healing, blessing, at commitment, ay naging starting points para sa mga mas specific na discussions ninyo sa Panginoon tungkol sa actual circumstances ng buhay ninyo. Habang nagsisimula kayo ng regular activities ninyo ngayong araw, dalhin ninyo ang peace na natanggap ninyo mula sa panalangin ito. Dalhin ninyo ang confidence na nakuha ninyo mula sa mga biblical truths na na-declare natin. Dalhin ninyo ang hope na na-refresh sa inyong mga puso dahil sa assurance ng love ng Diyos. At dalhin ninyo ang commitment na ginawa ninyo na maging faithful followers ni Christ sa lahat ng aspects ng inyong mga buhay. Magkaroon kayo ng blessed at meaningful na araw, at sana ay maging blessing din kayo sa lahat ng makakasalamuhan ninyo. Ang grace ng aming Panginoong Jesucristo, ang love ng Diyos Ama at ang fellowship ng Espiritu Santo ay sumama sa inyong lahat. Amen at amen.